I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. A shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Siyempre sa mga OFW and sa mga Pilipino sa buong daigdig. Shout out po sa inyong lahat. But anyway guys, mayroon tayong very important upload videos update sa inyo. Maganda ito mga bes Mayroon tayo na panood na video o na upload pero konti lang. Pero ito buong buo. Nakaw talagang siyempre yung iba na panood siguro masasya kayo dito. At halos pareho guys ang pag-isiwalat nilang dalawa ni ito si Mr. Jimmy Guban, no? At magkakilala tong dalawang ito, no, sa loob ng 20 taon. So alam na alam nila ang nangyayari that time. Kaya ito si dating Police Colonel Eduardo Asierto nagtago mga bes. Kawawa tong mga to, no? Sana mabigyan sila ng hustisya at kaukulang proteksyon sa kanilang buhay. At least naisiwalat nila ang buong katotohanan at nagiging aware tayo sa susunod na eleksyon. Yan ang pakatandaan nyo, no? So dahil dito para kumpleto Ricardo mga kababayan, i-spread natin. Ito lang ang tanging paraan, to protect this country. Para mula dyan sa mga tao na gustong pabagsakin si Pangulong Marcos Jr. Yan lang ang maitutulong natin. Isiwalat natin, i-spread natin para malaman ng lahat kung gaano kasama ang mga taong nabanggit ni dating Police Colonel Brigadier Asierto. So before that guys, before you watching, don't forget to like, hit the button bell para laging update sa aking mga upload videos. Lahat ng mga videos natin dito may real source yan mga legit yan, walang piki-piki dito. Kasi kapakanan po ng ating mahal na Pangulo ang nakataya dito pag nag-spread tayo ng fake na video. Okay? And because we are Marcos loyalists, natural, pawang katotohanan lamang ang ating isiwalat. So dahil dyan guys, panoorin nyo ito para kumpleto Ricardo. Eto na. Ako po sa inyo lahat. Ako po si Police Colonel Eduardo Asierto. Ako po ay isang pulis na nanilbihan ng mahaba at tapat para tulungang masawata ang illegal na droga sa ating bansa. Matagal po akong naging anti-narcotics operative at natalaga po ako bilang Deputy Director ng PNP Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong Police Colonel Eduardo Asierto na matagal nang ipinapahanap at ipinapapatay ng dating Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis. Pinapapatay po ako ni Duterte dahil natalisod ko at pinaimbestigahan ko sila Michael Yang at Alan Lim na malapit nilang kaibigan ni Senator Bongo. Ako po at kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre ng mga illegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikitang nakasama ni Pangulong Duterte at Senator Go. Yung kasamahan ko pong si Police Captain Perote ay dinukot po sa lobby ng isang hotel sa Bacolod ng 5 armadong kalalakihan na nakasuot ng bonnet at bulletproof vest. Meron din po silang mga lookout sa labas. Hindi na po makita hanggang ngayon si Perote at malamang patay na si Perote. Matagal na po akong natatakot para sa aking buhay dahil ako ay pinapapatay ni Duterte. Sila po ay ma-impluwensya hanggang ngayon. Pero this has got to stop. Tapos na ang maliligayang araw ni Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Isama na rin natin si Aaron Aquino, si Oscar Albayalde at Wilkins Villanueva. Dapat na silang usigin ng batas. Dapat malaman ng tao ang kanilang kasamaan. Panahon na ng paniningil. Bibigyan linaw ko ang mga intelligence report ko. Ang dahilan kung bakit ako ginigipit ni Duterte. At bibigyan linaw ko din yung grade namin sa Davao noong gabi ng December 31
2004. Hala. Hindi ko alam noon. Papalatayo pinagulo ko ni Duterte. Ang utos pa nga ni Duterte ay sunugin ang Cebu Laboratory, pero hindi ako pumayag. Hala. Bago po ako magpatuloy, gusto ko lang po ding ilahad sa inyo na yung mga kasama ko sa trabaho na humarap sa Senate Blue Ribbon hearing, si Captain Perote, si Master Sergeant Jerry Liwanag, kasama na din si Director Fajardo, lahat ay patay na. Silang lahat ay pawang mga inosente Kawawa naman. at walang kasalanan. Matitino po silang mga pulis Hala. at tapat sa kanilang tungkulin. Si Master Sergeant Jerry Liwanag ipinagbabaril at napatay sa Bulacan. Hala. Si Director Fajardo namatay na mag-isa sa ibang bansa. Si Captain Perote hanggang ngayon nawawala at patay na. Ito po yung aking timeline. Sisimulan ko po ito dun sa December 31, 2004 kung saan ni-raid namin yung Cebu Laboratory sa Davao, sa Domoy. Nung panahon na yon, ang identified lang namin ay si Alan C. Kasi siya yung lagi nagpupunta sa laboratory. Si Johnson Chua, na identified na owner at financier, ay hindi namin nakikita na pumapasok sa laboratory. Pero yung bahay niya, alam namin kung saan, sa Davao City. Pero during that time, hindi namin siya kilala. Si Michael Yang naman ay hindi namin nakita during the surveillance sa Davao noong December 24. Nagsimula po kami mag-surveillance sa Domoy is ng late October. Nag-full-time kami ng full-time surveillance noong November hanggang December, hanggang sa dismantle namin siya. Si Michael Yang, talagang hindi siya nakita ron. Hindi namin siya nakita. Kasi ang participation ni Michael Yang during that time is siya ang sumalubong ng 2 container ng mga equipment at chemicals na galing ng Pulyok Port sa Cotabato City. Hala. Siyang tumanggap, siya nag-ayos, at siya nag-atid sa iba-ibang lugar. Hinatid niya sa Cagayan de Oro at doon sa Domoy. Yan ang participation ni Michael Yang sa Davao Laboratory noong 2004. Noong April 2016, una kong narinig o unang nireport sa akin ng aking asset, Michael Yang. Ipinakita sa akin ng aking asset yung picture ni Michael Yang, ni Duterte at ni Bongo sa loob ng eroplano. Yung pong nakikita nyo, yan po yung picture na pinakita niya sa akin. Ang sabi niya sa akin dito is si Michael Yang is laging kasama si then presidential candidate Duterte at si Bongo. Nung tinanong ko kung sino si Michael Yang, ang sabi niya, si Michael Yang ay kasama sa Davao Laboratory. Nung makuha ko yan, April 2016, hindi ko masyadong inintindi kasi eleksyon. Pinabayaan ko lang yung information na yon. Pero kasama doon sa impormasyon na binigay niya is si Michael Yang ay kasama niya si Alan Lim lagi o alias Ayong. Silang dalawa ang patuloy na nagtatrabaho sa illegal na droga. At sinabi rin niya na si Alan Lim o si Lee Wen-tiong o Wen Li Chen ay involved sa na-dismantle na Cebu Laboratory sa Cavite noong 2003. So, ang ginawa ko is, kumuha ko ng ebidensya. Ang ebidensya, ang nakuha ko nung November 2016, alam na ni Chief De La Rosa during that time na si Michael Yang at Alan Lim ay may involvement sa droga. Hala. Ang sabi niya noon is, imbestigahan mabuti, kumuha ng ebidensya. So, naghanap na kami ng ebidensya, nakuha namin ang court record ni Alan Lim o Wen Li Chen sa Cavite RTC. Ito yung desisyon ng kanyang kaso sa Cavite RTC. Na-dismiss ang kaso niya dahil by failure to observe Section 21 ng mga police.
At ang presiding judge during that time ay yung NBI director ngayon na si Judge Jaime Santiago. At during sa validation na ginawa ko, inutusan ko si Captain Perote na maghanap ng tao na pwede pang mag-validate doon sa impormasyon na binigay sa amin ng asset. So, noong August 10 to 12, bumiyahe kami ni Captain Lito Perote sa Davao City at kinausap namin nung isang informante para matanong kung anong involvement ni Michael Yang sa Davao Raid. Nakausap namin siya, pinakitahan namin siya ng mga pictures ng iba-ibang litrato ng Chinese at during sa nung nire-review niya yung mga pictures, itinuro niya, isa sa mga itinuro niya ay si Michael Yang. Pero ang sabi niya, Sir, yan si Dragon. Sabi ko, bakit Dragon ang tawag mo? Sir, may tattoo yan sa likod ng Dragon. Tapos, tinanong ko kung anong participation niya. Sabi niya, Sir, yan ang kumuha ng o tumanggap ng 2 container galing Pulyok ng mga equipment at chemicals para doon sa Domoy at yung iba dinala sa Cagayan de Oro. Sa huli, sinabihan namin yung informant na yon na patuloy na maganapan ng impormasyon tungkol kay Michael Yang. So, bumalik kami ng Maynila. Pagbalik namin sa Maynila, ay September tumawag yung asset sa amin o tinawagan nila dito yung asset namin para tanungin kung ano yung na-discover niya. Ang sabi niya, Sir, si Michael Yang pala ay malapit kay Presidente Duterte Bongo. Nakakatakot naman yata itong pinagagawa ninyo. Sabi ko, huwag kang matakot, hindi makita susunugin. So talagang na-confirm na si Michael Yang ay talagang malapit kay Presidente at kay Bongo. Gumawa na ako ng report. Ibinigay ko ang report ko noong September 2017 sa director ng Drug Enforcement Group para ibigay kay Chief PNP De La Rosa. Pero ito yung panahon ng Marawi siege. Hindi niya na ibigay at siya ay na-relieve at ginawa siya ng regional director ng ARM, ng BARD. So, ibinalik sa akin yung report. Hinawakan ko lang. Then, noong December 2017, nalaman ko na si Alan Lim ay iniimbestigahan din ng anti-kidnapping group dahil sa involvement sa kidnap or ransom ng mga Chinese sa mga pogo. Ang report noon kay Alan Lim is alias Ayong. Kasi si Alan Lim, ang dami niyang pangalan. Si alias Ayong ay siya nagpapacilitate ng payment ng mga ransom. Parang umabot na sa 120 million yung na-facilitate niyang payment. Dami. At nung sa second week ng December, nag-report ako, kinausap ko si General Cascolan at inireport ko sa kanya about yung aking report. Kasi sinabi ko sa kanya, mukhang hindi naman totoo yung war on drugs. Sabi niya, bakit? Kasi mayroong drug personality na malapit kay Presidente. Sinabi ko sa kanya na meron akong report at kinuha yung report ko. Ibinigay ko sa kanya the following day. Then, nung bago mag-Christmas, nalaman ni General Bato de la Rosa na meron akong report about Alan Lim. Ipinakuha niya yung report kay General Cascolan. Alam na ni General Bato de la Rosa bago mag-Pasko ng 2017 ang report ko. Pero wala akong nalaman o wala siyang official na ginawa. Pero nakarating sa akin, mayroong nag-report sa akin na kinonfront ni Chief PNP Bato de la Rosa si Alan Lim. At umamin si Alan Lim sa kanya na siya yung nasa report ko. Siya yung involved sa Cavite Laboratory noong 2003. Nung makatapos niyang kausapin si Alan Lim, hinabol siya ni Michael Yang para kausapin tungkol kay Alan Lim na mayroong bit-bit na bag na punong-puno ng pera. Bago mag-New Year, nagbigay din ako ng report, the same intelligence report kay Director Pajardo para ibigay kay Director General Aaron Aquino
Nung January, first week of January, ipinatawag ako ni DG Aquino para i-discuss ko sa kanya ang report. Kung paano ko na-develop yung intelligence report, ano yung mga ebidensya, yung warrant, pati yung court record ni Alan Lee. At ikinuwento ko sa kanya yung ginawa ni Bato de la Rosa sa aking report. At ang sabi niya is, maniwala kang hindi niya tinanggap yun. Then, nung February 2018, command conference sa Cebu. Sabi, nung tinawagan ako ni DG Aquino para impormahan ako na naibigay niya na ang report ko kay Sac Bongo. At ang sabi niya is mag-prepare ako at kakausapin ako ni Bongo. Pero hindi ako kinausap ni Bongo. Walang nangyaring meeting. Nung walang nangyayari, dun sa intelligence report, kinausap ko nung February si Senior Superintendent Vic Danao. At alam kong malapit siya kay Presidente na baka pwede siyang magpakita kay Presidente. Kasi ang feeling ko, hindi nakakarating kay Presidente yung report ko. Binigay ko sa kanya yung report, sinabi ko sa kanya yung tattoo, yung dragon tattoo ni Michael Yang. At ang sabi niya is, oh sir, meron ng tattoo yan sa likod. Inamin niya na may tattoo si Michael Yang sa likod. Wala rin nangyari. Walang feedback sa akin si Vic Danao. Lumipas ang panahon, umabot ng naupo si General Albayalde. Noong May 2018, nakipag-meeting ako kay General Albayalde. Ibinigay ko ang report ko. Ang sabi pa niya, ako, meron ba akong picture dyan? Sabi ko, wala sir. Si Sabato lang ang meron. Pero wala rin nangyari, walang aksyon. Ako narinig. September 26, I was invited sa Senate Blue Ribbon hearing tungkol sa magnetic lifter. October 9, 2018, ito yung araw na ibinigay ko kay Senator Gordon yung report ko na hindi niya inaksyonan o tinago niya. Mas ginamit niya yung white paper na galing sa Malacanang na merong link diagram ang aking noong March 2019. Ito na yung lumabas na yung 10 million bounty para sa ulo ko. Yan po yung timeline ng aking report. Ngayon po, ibibigay ko naman sa inyo yung anong ginawa nila sa aking report. Una, si Presidente Duterte. Presidente Duterte ang unang naglabas ng pangalan ni Michael Yang noong October 4, 2018 sa isang dinner sa mga opisyalis ng PMAAA. Ang sabi pa niya rito, si Michael Yang daw ay isa lang drug addict. Pinakot pa niya ako dito eh. Sabi niya, binabantayan daw ako ng China. Bakit kaya niya alam? Tinayagan kaya niya. Then, meron siya okasyon sa South Cotabato. Dito talagang dinaretso niya na ang militar. Kahit daw, buhay pa ako. At kung ano pang sinabi na ni Duterte sa akin dito, nagbigay daw ako ng 1,000 AK-47 sa NPA. Alam ni Duterte ang report ko as early as January o December 2017, pero wala siyang response. Hindi niya inaksyonan. At nung mabalitaan nilang lalabas ang report sa Senate hearing, siniraan nila ako. So ang aking analysis dito is, President Rodrigo Roa Duterte, si Bongo, Bato de la Rosa, Oscar Albayalde, Aquino, Wilkins Villanueva, Pinotat, binibigyan nila ng proteksyon si Michael Yang at si Johnson Chua at Alan C. 2004 pa lang, protected na pala itong sila Michael Yang at si Johnson Chua. Hindi malayo nakilala rin ni Presidente Duterte at Bongo itong si Johnson Chua at si Alan C. At ngayong 2016 at hanggang ngayon, ang partner ngayon ni Michael Yang ay si Alan Lim o si Lee Wenxiong na involved doon sa drug bust sa Cavite
inimbestigahan ng AKG. Ngayon, lumalabas na involved sa droga, sa pogo, para mali. Ito yung mga taong pinotektahan nila. Therefore, Rodrigo Roa Duterte, Bongo, Bato de la Rosa are protecting and are integral to the security of the illegal drug network operating in the country. Oh my God. They allow the entry of large volume of illegal drugs through our ports and supported the syndicates by defending them, targeting those that goes against them and play them to true justice. These are my facts based on my personal experiences, information gathered, and assessment as an experienced anti-narcotic operator for 2 decades. To the long gray line. Kung gusto nyong i-challenge ako, ang sagot ko sa inyo, all right, sir. Maraming salamat po, Mr. Chairman. So guys, narinig nyo yun? Yung kanyang salaysay? Oh, di ba? Napaka-kumpleto, detalyado masyado. Alam na alam niya. Oh, kasi naging malapit yan sa dating admin. Kaso lang nagkaroon ng aberya. Ayan, nagtatago siya, pinag-initan. Mabuti kamo. Nagtago, nakaligtas siya. Dahil kung hindi, wala na. Yung mga binanggit niya, wala na. Natsugi na, mga kababayan. Doon sa binanggit niya, yung tattoo, no? Yung may dragon. Base doon guys sa nakalap ko, correct me if I'm wrong, no? Kung natatandaan nyo, nung hearing sa Senado, yan si Pulong Duterte, sabi ni dating Senator Trillanes, may tattoo sa likod, gusto sana ipakita, no? Kaso lang ayaw, no? Ni Pulong. Yung tattoo na yan is dragon. At ganun din si Michael Yang, kung narinig yun, nabanggit niya, dragon din, di ba? So, yung tattoo na yan, mga kababayan, base doon sa, nakalap ko, is, yung simbolo ng tattoo na yan is membro po ng malaking sindikato ng, sa bansang pinanggalingan ni Mr. Yang. Alam nyo na yun, bansang Shikwa. O, di ba? Ay, isang malaking sindikatong komunistang, sindikato, ganun. Ang pangalan niyan is Triad, no? So, napakalaki niyan. Mabibigat ang mga tao dyan. Kaya, hindi basta-basta. Kaya, sabi ko nga, sa nangyayari, no, kung tagpiin mo ang mga salaysay, itong mga tao na ito, including Mr. Guban, no? Kailan lang, itong 1 day ago. Ito naman guys, is July 10, 2024. Itong, kung nakalagay, nakita nyo dyan sa, sa screen nyo, o yan, may date dyan. So, ibig sabihin, bagong-bago itong video na ito, buong buo. So, sabi ko nga, no, kung tagpiin mo ang mga salaysay nila, talagang masasabi mo, ito ay legit, mga besa. Hindi ito fake. Siyempre, alam nila ang kalakaran dati. Pero ngayon, dahil napag-initin sila, ayun. Hindi pala natin alam, mga kababayan, na kung ito'y totoo, mga bes, masasabi siguro natin si dating Pangulong Digong pinaka-worst na Pangulo ng kasaysayan ng Pilipinas, na isa pala siyang protektor ng malaking sindikatong nagpapasok ng illegal na droga sa Pilipinas. At mayroon din pala tayo, kung totoo, na mismong PNP chief dati, protektado itong mga drug lord. Oh my goodness, ano nangyari sa mundo? Mga kababayan, parang ang daming nagsisisi sila na binoto nila ito si Digong, especially di Marcos loyalist. Kasi Marcos loyalist ang mismong nagpanalo kay Digong. Kaya naging pangulo yan. Dahil ito kasi si Senator Amy Marcos ini-endorso niya pa. Kaloka. So dahil dito guys, itong kalakaran ng gawain ng itong si Michael Yang, matagal na pala nag-operate sa bansa ito. Hindi pala natuklasan ng mga past admin. So thanks God,
sabi nga natin, to God be all the glory. God is good all the time. Kasi pinaupo niya si Pangulong Marcos Jr. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, sino ang mas matapang at may yagballs? Ay siyempre si Pangulong Marcos Jr. Bakit? Ay diba, binan niya ang pugo. Dahil alam natin, ang sa loob ng pugo puro masasamang tao nandyan. At involved ito si Mr. Michael Yang. Alam nyo naman kung kanino konektado. Dating Presidential Economic Advisor ni Digong. So, ibig sabihin, may alam sila. Talaga naman, oo. So, yun guys, ang pinaka-latest update videos natin. Ano po ang masasabi nyo? Ako, na-shock ako mga bes. So, hintayin natin ang mga kaukulang result ng mga investigasyon tungkol dyan sa, involvement nila dyan sa malaking shipment ng malaking droga sa Kongreso guys. Yung hearing dyan sa Kongreso ni Mr. Jimmy Guban. Sana protektahan siya ng gusto. So, see you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And, baboos. God bless Philippines.